Alright, so in this video, turo ko naman sa inyo kung paano nating ma-enable yung memory extension nitong ating Xiaomi Redmi A5. By the way, kung di ka pa familiar sa phone na to, this is the Xiaomi Redmi A5. Naka-ano lang siya ngayon, naka-armor case lang siya ngayon. Ito yung isa sa mga entry-level budget phone from Xiaomi Redmi. And nabili ko siya for less than 4,000 pesos lang. Minsan pag naka-sale, around 3,000 pesos or less. Anyway, back to the question tayo. Ano nga ba yung memory extension or yung tinatawag din nila na virtual RAM? So, yung memory extension, isa sa mga way para ma-extend yung RAM ng ating mga phone. So, parang hinihiram niya yung ibang storage ng phone natin para convert siya into RAM. Kaya virtual RAM na tinatawag. And for me, I feel like mas useful siya if mahilig ka mag-multitask sa mga phone mo. Personally, di ko siya ginagamit kasi di naman ako mahilig mag-multitask sa mga phone. So anyway, para i-activate natin siya dito sa ating Xiaomi Redmi A5, punta lang tayo sa settings. And then dito sa settings, hanapin mo yung system. Yan, dito sa system, makikita mo dito yung memory extension. Click mo yan. And then dito, pili ka kung ilang gigabyte pa yung gusto mo i-convert from your storage to your RAM extension. Alright, so for example, piliin natin is 3 gigabytes. And pag pinili mo siya, magko-prompt yung device na i-reboot natin yung device natin para pagka-boot up niya uli, yung 3 gigabytes na yun, na-convert na siya into virtual RAM. So click mo lang yung reboot and wait mo siya mag-boot up. By the way, ito pa lang sa akin is yung 3GB, 64GB version. So, hanggang 3GB yung kanyang memory extension. And pag ang binili mo is yung 4128 na version, hanggang 4GB naman yung pwede niya i-extend sa yung memory. Ayan, so nag-boot up na siya. Now, check natin yung memory extension kung naka-enable na. Punta lang ulit tayo sa settings and then system, then memory extension. Ayan, naka-enable na siya. So, meaning ang RAM na ginagamit niya right now is yung 3GB na base RAM and then plus itong memory extension na 3GB. So, parang naging 6GB na yung memory niya by using the memory extension. However, ako personally, di ko ito ginagamit kasi hindi naman ako mahilig mag-multitask. And for me, itong Redmi A5, ano ko lang naman siya, backup phone. So, hindi ko naman siya nagamit for heavy tasks. Ayan. Kung heavy tasks yung gagawin ko, gagamitin ko na lang yung main phone ko since mas malaki rin yung RAM nun. Ayun lang, sana nakatulong tong video and if you have any other questions, let me know in the comments and follow me for more tech content.